Hi mga mare, another day, another mini vlog. Maaga pa nga dyan at ayan, naglilinis na nga agad si nanay ko. Tignan nyo naman, dumayo pa yata siya dito para lang maglinis. Char. At eto pala yung aming breakfast, daing at saka tuyo. Fast forward, nung mga bandang alas 10 na, kumuha nga lang ako ng papaya dun sa may sampayan namin. Magluluto kasi ako ng tinola para sa aming lunch. Buti na lang at may bunga itong tanim naming papaya. Hindi nga lang siya masyadong malaki pero pwede na nga yan. At ayan, bago nga ako magumpisang magluto ay hugasan ko muna itong mga pinagkainan namin. Sunday ganap pala to mga mare at hindi nga kami nakapagsimba dyan dahil may ibang pinuntahan nga kami nung araw na yan. So ayun, pagkatapos kong magugas dyan ng mga plato ay babalatan ko naman na itong papaya. Ganda nga na itong papaya dahil fresh from the tree. Nakatipid nga ako sa papaya dahil hindi ko na nga yan binili. Pag binili mo nga yan sa palengke, naku magkano na rin yan ano. At ayan, pagkatapos ko mabalatan ay kinayod ko nga lang yan ng kutsara. Wala nga pala siyang buto kaya madali na nga lang siyang linisan. At ayan, hinugasan ko nga lang pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko na nga ng pang tinola. Sakto nga lang tong kinuha kong papaya dahil kunti lang naman yung lulutuin kong tinola. At ayan, pagkatapos nga ng papaya ay sunod naman nating i-prepare yung mga gagamitin natin sa paggigisa. At una ko na ngang binalatan itong bawang. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko nga lang ng maliliit. Mas gusto ko talaga yung maraming bawang dahil nababanguhan nga ako dito. At sunod naman nating hiwain itong sibuyas. Alam nyo na hindi ako mahilig sa luya pero dahil tinola nga to kaya ayan maglalagay ako for today's video. Char. At eto nga pala mga mare yung iluluto kong tinola. Hindi ko nga yan iluluto lahat, hahatiin ko dahil yung kalahati ay gagawin kong adobo. Alam nyo ba kung anong karne to? Hulaan nyo nga. Char. Dala pala to ni nanay ko at napakuluan na nga daw nila yan. Kaya naman kahit hindi ko na nga yan papakuluan ng matagal dahil napakuluan naman na nila. At eto nga mga mare, mag-start na nga ako agad dyan na maggisa. Naglagay na nga ako ng mantika at nung mainit na ay nilagay ko na nga rin agad yung bawang. At sunod ko naman nang nilagay yung sibuyas. Hinalo ko lang pagkatapos ay nilagay ko na nga rin yung luya. At nung lumabas na nga yung mga aroma ay nilagay ko na nga rin yung karne. This time ko nga lang magluto nito mga mare at hindi ko nga alam kung tama yung ginagawa ko. Char. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng pampalasang paminta at asin. May idea na ba kayo kung anong karne to? O siya, sasabihin ko na nga dahil mababasa nyo rin to sa title ng vlog ko. Char. Karne nga to ng pato mga mare at eto nga yung alaga ng kapatid ko. Eto nga yung maliliit na pato na blinag ko sa probinsya namin noon. O diba ang galing nga ng kapatid ko at naparami niya. At sa wakas nga ay natikman ko rin. Char. At ayan, nilagay ko na nga pala dyan yung papaya. At maglalagay pa pala ako ng pamintang buo. Tulad nga ng sabi ko, first time ko lang talaga magluto ng ganito. Kaya naman siguro parang pagluluto din to ng manok dahil pareha silang may pakpak, diba? Lagay din pala ako dyan ng ceiling green at ayan, ilalagay ko na nga rin yung dahon ng malunggay. At ayan, medyo kumunti na nga yung sabaw at hindi ko na nga dinagdagan dahil para sa akin okay na yung lasa. So ayan, luto na kaya pinatay ko na nga rin yung kalan. At ayan, magsandok na tayo para makakain na. Naghain na nga rin ako sa lamesa kaya tara kain na tayo. Meron pa pala kaming natirang daing at saka yung longganisa, ulam namin kaninang umaga. Nakatikim na rin ba kayo ng tinolang karne ng pato? Ang sarap nga neto at hindi nga makunat yung karne niya, sobrang lambot. Baka mas lalo pang masarap yung adobong ganito. O siya, ito lang muna for today. See you again sa next vlog. Bye!